Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa buong buwan ng October pa rin, November na pala. Sa buong buwan ng November 2024, pwedeng mangyayari na to o mangyayari pala. Kung hindi man para sa inyo, itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, di i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ano to? So may bida tayo dito. Bida natin. Lalaki. So pwedeng single ang lalaking to, o kakabreak lang, o ito ay ex-husband. So parang ang dating sa akin, ano kaya to? Yung parang may secret siya na panahon na para i-reveal ito. Ano kaya yung secret na to? So, kung sino man sa inyo, lalaki nanonood o sabihin natin ex-husband to. Basta may re-reveal lang taong to. So, kung ex-husband to, halimbawa, babae nanonood, ex-husband. Ito. Sa November, may i-reveal yan na secret. Ngayon, kung lalaki yung nanonood, parang ina-advise na, yun nga, kung ano man yung secret nila, parang panahon na para i-reveal ito, i-confess. Anyways. So, kung ex-husband, sino yung magre-reveal yung sikreto niya? O may i-confess. So, ito yung ex-husband. May balbas. O ganyan itsura. Kalbo. So, alin man dyan, o pwedeng combination. Ngayon, kung di kayo makarelate di dito naman sa zodiac sign. Yung zodiac sign ng ex-husband. Parehas lang to, ito at ito. Zodiac sign ng ex-husband, Leo. Ba't ba nasabi ko Leo? Libra to. Pero nasabi ko yung Leo. So, isama na rin na. Oy, Leo talaga, oh. Kalahin mo nga naman. Nagkataon. So, Libra at totoo talaga, Leo. Kasama ang Leo. Anyways. Punta tayo sa susunod. Ito. Ano pang masasabi nito? Pension eh.
Oh, well, lalaki na naman. Whether kayo mismo to lalaki. Pero probably may asawa yan. Okay, yung lalaki dito sa pangalawang deck, may asawa yan. So, yung lalaki niyan medyo cold. Whether kayo mismo to, kasi syempre, general reading to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Whether kayo mismo to, o ito yung person nyo, kung in a relationship, magiging somewhat cold kasi ang main focus niya ay mag-provide ng pangangailangan ng pamilya niya. So, magiging siya, workaholic, kaya cold. Business-minded, parang wala siyang time nga sa pamilya dahil ang main focus niya o goal o priority ay mag-earn ng money. At magbubunga ang kanyang paghihirapan. Kasi may a lot of money dito. So, ibig sabihin, magkakapera siya. Maraming pera, a lot of money. So, sabihin natin kaya siya busy, ay bumubuo pala siya ng sarili niyang business. So, sabihin natin kakatayo pa lang ng business. Magkiklik agad. O magbo-boom. Kasi lots of money. Di maraming pera, maraming income, maraming benta na magiging somewhat lucky yung lalaki dito. Pero again, yung lalaki ay pamilyado. O sabihin natin may bibilin tong lalaking to, mahal. Mahal yung bibilhin niya. Pero at least may magkakapera siya para mabili yung kanyang gusto. Okay? So, describe natin yung itsura ng lalaki dito. Albino. Sobrang puti. Green eyes. So, foreigner siguro. Green eyes eh. Sobrang puti. Ito naman green eyes. Baka foreigner nga. Para sa iba sa inyo. O baka nagko-contact lens. Contact lens kulay green. Ngayon, ibang clue, kung di man nag-resonate sa inyo yung description na yan. Sabihin natin, ito yung person nyo, kung babae yung nanonood. Ito yung asawa niya. So, para makilala niya. Scorpio. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pero particular sa Scorpio at umuulit. Ngayon, punta tayo dito. Ito ang last deck. Ano pang masasabi dito? Detachment. Ano kaya yun? Creation. Detachment, creation. Ano yun? So, sabihin natin ganito. May iba sa inyo, whether lalaki o babae, ay magiging cold nga. Katulad dun sa kanina, ito. Busy. Busy sa kanyang kinikreate o trabaho. Kaya yan, detachment. Parang siya, emphasis. Na may someone nga na magiging busy sa work niya. Basta kung ano man ng passion niya.
Probably work. Kasi may kinikreate dito. O hobby. Kaya, ayun nga. Magiging cold, magde-detach. So, dahil umuulit lang, dagdagan pa natin. Action. Yung iba sa inyo, a-action para mabuntis. Mabuntis na finally. So, may iba sa inyo nagde-desire mabuntis. Kaya yan. Gagawin nilang best na makabuo na sa November. Kasi fertility, pwede rin creation. So, parang isa lang. Umaksyon para mag-create, mag-produce. So, workaholic pa rin to, oh. Magiging workaholic. Siguro sa case na to, in general na, mga babae o lalaki. Kasi kanina, lalaki. Kasi mulit lang. Lalaki yung sobrang busy. Pero ngayon, kasama na rin pati babae. Purity. So, yung iba sa inyo ay naman Tagalog niya. Magiging ano nga ba? Masigasig. Ano yun? Masigasig na hanapin ang purity. Ano ba? O siguro magiging masigasig in a way na ipa-priority ang purity ng isang subject o innocence. Parang interesado sa purity ng something o innocence o pagkadalisay o siguro dahil wala pa experience. Magpapaka-inosente siguro. Mukhang inosente. Ganun yung orahan niya. O sabihin natin lalaki, siguro magkakaroon ng interest sa someone, para mas type nila. Magiging type ng mga lalaki yung someone na mukhang inosente. Ngayon naman yung mga babae siguro magpapaka-inosente. Yung kanitsura, alam mo inosente, hindi pala. Ewan ko. O siguro kung liman, ganun eh. Parang tatargetin ng iba sa inyo ang topic nga o subject ng purity, innocence. O parang sabihin natin kakabukas lang nitong restaurant na to. So dahil first time nila nakita tong restaurant na to, edi pupuntahan nila. Yung ganon. Yung bagong tayo. Exotic siguro. Exotic na pagkain o activity. Parang may excite yung iba sa inyo na i-try. Ganon. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.